Alam niyo po ba, bago sumikat ang mga super sweaters and white kelsos ni Mr. Biboy Enriquez, ang kanyang mga manok ay mga hatches. Panoorin po natin si Mr. Biboy Enriquez ng Firebird Game Farm para sa Lessons from the Legend. Kung love nyo yung manok nyo, dapat walang puto, mabango, at makintab yung balahibo. Trillium lang, wala nang iba. Good day, Sabong Pilipinas! Ako si Biboy Enriquez ng Firebird Game Farm para sa Lessons of the Legends. Last 2 episodes, diniscuss natin yung aming white kelso at super sweater. This time naman yung aming McLean hats. Nag-umpisa ito, unang-unang McLean hats namin nakuha ko long time ago kay Mami Lacson. Ngayon yung anak niya si Joey Lacson, pinuntaan ko sa Bacolod. Kumuha ako ng kanilang tinatawag na high action McLean na Harold Brown. Kumuha rin ako sa Amerika kay Larry Romero dahil nabalitaan ko through Dan Gray, kaibigan ni Dan Gray, na yung McLean ni Larry Romero ay galing din kay Harold Brown. Nabasa ko sa history ng cockfighting, nung nag-research ako, na yung first migrant sa Amerika galing sa England and Ireland, dala-dala itong mga white hackles. Kung paano nila na-develop yung darker red, doon ang galing din yan sa white hackle. Kaya paminsan-minsan, may lumalabas na white feathers yung McLean. May kilalang breeder sa Amerika, si Bud McPherson, na kilala yung kanyang mga spangled McLeans. Kaya paminsan-minsan may lalabas sa amin din na ganun. Konting puti-puti, puro pa rin siya. Talagang ganun ang McLean. Nalalaban namin sila ng puro. Last year sa araw ng Davao, may nilabang kaming puro sa eliminations, March 16. Nanalo yun. Nagulat nga yung mga katabi ko dahil umiilag. Kasi ang manok, kahit yung sweater, basta sharp, natututong mag-sidestep. Depende sa galaw ng kalaban. Pag na-point ng maayos ang manok, nag-iiba kuminsan ang kilos nila. Ang kabutihan ng McLean, kaya nila yung hard work. At saka pag binyahe, matibay sila. Madali silang kondisyonin. Kahit ibiyahe ng malayo, matibay sila. Ang minsan, ang kulang sa kanila, yung athleticism. Kaya kinocross sa roundhead, kinocross sa kelso, nagiging kumpleto. Kaya naging base blood talaga yung mga McLeans na yan. Dark red sila, dark beak, pula mata, green legs or sometimes nagbo-blue legs, high station at maganda ang buto. Dominant din sila sa range, matatapang parang yung mga white kelso namin. Kaya sila yung lumalaki, sila yung nagiging hari sa range, pati yung mga puti. Magana silang kumain, kaya magaganda rin ang mga buto. Sa selection ng brood fowls, yung brood cock at inahin, napipili ko. At saka kung tama ang nutrisyon, pag maliit pa, napapataas namin. So mga kasabong Pilipinas, nakatapos tayo ng 4 na episodes. Sana may natutunan kayo. Ang advice ko lang, importante magkaroon kayo ng base bloodlines din na subok. Investment yan, importante para hindi maaksaya yung pera nyo, yung panahon ninyo, kumuha na ng subok na bloodlines. Madami na, nandito na sa Pilipinas, lahat ng bloodlines na magagaling sa pipiliin nyo lang ng tama at doon kayo mag-umpisa. Unti-unti nyong i-develop at saka nyo padamihin. Just make sure na yung offspring ay maging healthy. So yun ang pag-aralan nyo, how to raise them really healthy and strong. Nakakatuwa dahil exciting, ang daming challenges. Nasa farm kayo, tulog na maaga, gising na maaga dahil maaga nag-uumpisa ang pagkukondisyon ng manok. Malinis ang hangin. Kaya si Pirmi kong sinasabi, pampahaba ng buhay.
I'm B-Boy Enriquez ng Firebird Game Farm, Sabong, Pilipinas. Gising na!